Ang dati po naming relihiyon noon ay Yemilip. Yan po ay acronym na ang ibig sabihin ay Iglesia Evangelika Metodista and Las Islas Pilipinas. Sa English name po niyan, yan po yung tinatawag na Evangelical Methodist Church in the Philippines. Isa po itong sekta ng protestante. Talaga pong mahigpit na manguusig ng Iglesia ni Cristo ang tatay namin. Mahilig po siyang makipagdebate. Basta po nakakita siya ng iglesia, dinidebate niya, inuusig niya. At kapag yung bahay po kasi namin nasa tabi ng kalsada, kapag po may dumadaan na mga iglesia ni Cristo, sisigawan po niya yun. Iglesia ni Kula po, iglesia kayo ng tao, sasabihan po niya palagi yun. Sumasamba kayo sa tao. Kilala po si tatay sa dati naming kongregasyon sa dating relihiyon bilang maalam sa Biblia at batikang tagapagtanggol ng dati po naming pananampalataya. Nirespeto po siya, hinahangaan po siya kahit po ang mga kababayan namin na hindi po namin kareliyon, ginagalang po siya. Kilala siya sa lugar namin po bilang mabuting tao at reliyosong tao. Buong-buo po ang panindigan ng aming tatay na ang kanyang ipinagtatanggol at ipinaglalabang relihiyon ay tunay na sa Diyos. Pinilaki po niya kami na maging masunurin sa mga aral na dati po naming sinasampalatayanan. Doon din po niya kami sinanay sa pagsunod po na walang pasubali. Naging mabuting halimbawa po siya sa amin, sa mga itinuturo niya sa amin, kaya napakataas po ng paggalang namin sa aming tatay. Nabahiran po ng pag-aalinlangan sa dati naming relihiyon ng aming tatay. Noong po kasing panahon na yun, nagkaroon ng halalan sa aming pong barangay. 2 miyembro ng Yemilip, yung pong dati naming relihiyon, ang tumakbo bilang kandidato sa halalan sa magkaiba pong partido. Nahati po ang aming kongregasyon, nagkaroon po ng kampihan. Kaya po kapag po panahon ng aming pagsamba doon sa Yemilip, yung isang partido po, kapag dumala yung isa, hindi na po dadali yung isang partido. Hindi na po nagkakasama-sama ang magkabilang partido sa amin po mga pagkakatipon. Sa madalit salita po, yung mga sumasamba na apektuhan, yung pong pagsamba namin na apektuhan. Doon po napansin po yung tatay namin na nagkaroon po ng pagkakabahabahagi sa amin pong mga miyembro nang dahil lang po sa halalan at sa mga kandidato. Kaya ang sabi po niya, ang pagkakabahabahagian niya ay hindi sa Diyos. Ito'y sa tao, sa laman, sa dyablo. Dahil may batayan po siya sa Biblia na binabasa niya lagi. Kaya po nawala ng sigla ang pananampalataya ng tatay namin. Hanggang hindi na po siya pumupunta sa kapilya para sumamba. Kahit kami po, kahit na alam niyang masigla din po po kami sa pagpunta sa kapilya, binawalan na rin po niya kaming, huwag na kayo pupunta ng kapilya, baka masama-sama tayong masumpa. Nakadama po noon ng pagkabahala ang aming tatay. Kaya naisip po niya na mag-ayuno, magpanata. Kasi kahit po noong Yemili pa po kami, meron po siya ugali na talaga na meron siya isang lugar doon na doon po siya nag-aayuno, nagpapanata. Araw-araw po yun, nagkukulong siya sa kwarto, nananalangin. Ang pinapanalangin po niya, sabi niya sa amin na, Panginoon, ituro mo po sa akin yung tamang relihiyon na mapaglilingkuran kita ng naayon sa iyong kalooban. Nang mataas po ang pag-aayuno niya, tama-tama naman, paglabas ng pinto, nakita po niya ang kaanghel, yung Pangulong Diakon nung po sa Maypiap, na nakabisikleta. Pinatawag po niya si kaanghel para makipag-usap. Gusto raw po kayo makausap niya, tatay. Naku, ayoko. Kung ano-anong masasakit na salita na naman, ang sasabihin niyan sa akin. Pagpasensya niyo na po si tatay, Mang Anghel. Didibatihin lang uli ako ng tatay mo. Mauuwi na naman yan sa hindi maganda. Pero awa po ng Diyos, kalaunan po, pumayag na rin si Kaanghel na kausapin si tatay. Sinabi po niya kay Kaanghel na gusto niyang mapakinggan ang aral sa iglesia.
O sige, Ambo. Bukas ng umaga, isasama ko dito ang aming destinado. Tutulman po ang kalooban ng nanay namin sa desisyon si tatay. Pero wala po siyang magawa. Inayaan lang po niya si tatay na kung anong gusto niyang gawin. Dumating po sa bahay kinabukasan si Ka Angel, yung pong Pangulong Diakono ng Mayapyap. Kasama po niya si Ka Ponciano Watson. Siya po ang destinado noon sa lokal ng Mayapyap. Ambo, siya si Kapunciano Watson, ang ministrong nakadistino sa aming lokal. Kapunseng, siya po si Ambo. Ambrosio Isguera po ang kanyang buong pangalan. Kinagagala ko pong makilala kayo. Nabanggit po ni Ka Angel na nais niyo pong makinig ng mga aral sa Iglesia ni Cristo. Tama po. Pero nagkaliwanugan po muna tayo. Kapag hindi ko po nagustuhan ang aking napakinggan, hindi ko na po itutuloy ang aking pakikinig. Naunawaan po namin. Ang itinuro po ni Kaponsing na aral, natatandaan ko po ay yung ukol po sa tunay na Diyos at yung pong tunay na kalikasan ni Kristo. Sa dati po kasi naming relihiyon, napakatibay po ng aming pananampalataya dahil yan ang aming kinagisnan na aral na si Kristo ang tunay na Diyos at hindi po siya tao. Ang kwento po sa amin ni tatay, habang nakikinig daw po siya sa pagtuturo ni Ka Ponseng, ay tumatayo daw po ang balahibo niya. Kinikilabutan po siya. Sa buong paniniwala daw po niya na maalam na siya sa Biblia, pero hindi raw po niya lubos maisip kung bakit hindi niya maunawaan ang aral ng Biblia tungkol kay Kristo. Nabasa rin daw po niya yung sa Biblia pero talagang hindi daw po niya naunawaan. Pero sa pagtuturo daw po ng ministro ng iglesia ay maliwanag yung naunawaan na si Kristo ay tao at hindi Diyos at ang Ama ang nag-iisang Diyos na tunay. Dahil po sa pangyayaring iyon, nagpasya po ang aming tatay na siya po magpatuloy sa pakikinig. Sinabi po niya kay Ka Ponseng na araw-araw pumunta sila sa bahay. Ituro sa kanya yung lahat ng aral na iglesia. Kinuwento niya sa amin yung naging karanasan niya nang nakikinig siya sa aral ng iglesia. Kinumbinsin niya kami na makinig rin ng aral nang maramdaman din daw namin kung ano ang kanyang naramdaman. Kinabukasan po, pumunta po sa bahay yung mga dati naming kareliyon sa Yemilip. Nakarating po sa kanilang balita yung ginawa ni tatay na nakikinig na sa iglesia. Ayun po, kung ano-ano na po ang sinabi nila kay tatay na masasakit na salita. Na ikaw Bonjing, kung kailan ka tumanda, saka nasiraan ka ng ulo, saka nasira ang ulo mo. Nang makumbinsi kami na sumama sa pagsamba, meron po agad kaming napansin. Pagpasok po namin sa loob ng gusaling sambahan, lalo na po ako, napansin ko po yung kaayusan. Hiwalay po yung upuan ng babae, hiwalay din po yung upuan ng lalaki. Maayos po ang nilang pagkakaupo. Hindi po kung saan-saan na lang gusto maupo ay doon na lang po. Napakatahimik, walang nag-uusap. Ang tanging narinig lang ay yung tugtog ng organ na napakasolemne po. Ang hindi po talaga na maipaliwanag nang magsimula na pong umawi. Iisa po yung naramdaman namin. Lahat kami lumuluha. Pero hindi po namin mawari. Hindi namin alam kung bakit. Bila na lang tumutulo yung luha namin. Ang pangyayaring iyon ang nagkumbinsi po sa amin na talagang ang Iglesia ni Cristo ay sa Diyos at ito ang maliligtas. Kaya, pagkatapos po nung pagsamba, kinausap po namin agad si Ka Ponseng, yung pong destinado ng lokal. Sinabi po namin na
Gusto po na naming mabautismuhan sa iglesia. Natuwa po ang Kaponseng, pero sabi po niya sa amin, ipinaunawa niya na may proseso ang pag-alib sa iglesia, na kailangan dumaan tayo sa pagdoktrina at sa mga pagsubok. Nagpasya po kami na magpadoktrina na. Lahat po kaming 7 sa pamilya po namin. Nang kami po magsimula ng magpadoktrina, unti-unti po namin naranasan ng buong pamilya namin ang mga pag-uusig. Mabalitaan po ng mga kapitbahay, ng mga kakilala, lahat po lalo yung tindahan. Pag sa lugar namin, ayaw kami pagbilan. Kaya minsan dumadayo po kami sa malayo para bumili. Pag bumili ka sa tindahan, hindi ka pagbibilan. Pagsasaran ka po ng tindahan o kaya tatalikuran ka ng tindera. Kasi po, Yemilip yung tindahan yung dati naming reliyon Malayo pa po kami, talagang isasara na yung tindahan. Inuusig po kami ng mga kamag-alak namin, kapitbahay, kaibigan. Nilayan po kami ng lahat ng mga trabahador po ni tatay. Ang tatay po kasi, parang foreman po sa isang construction. Lahat po ng tinulungan niya, tinuruan niyang mag-construction. Iniwanan po siyang lahat. May pangyayari din po sa eskwelahan na pinapasukan po namin Hindi kami nakaligtas sa mga pag-uusig at pagsubok. Hindi naman po kami pumapatol. Hindi po kami gumanti sa kanila kahit minsan. Kung noon nga pong nasa marirelihiyong kami, sinikap po namin maging mabuting tao. Lalo na po ngayon, nasa tunay na paglilingkod na kami. Pero hindi po kami nagpatinag sa pag-uusig. Kaya po awa ng Diyos, sa biyaya po niya, July 7, 1984 po, tandang-tanda po namin, hindi namin makakalimutan. Minautismuhan po kami sa Iglesia ni Cristo, ang aming buong pamilya, sa gusaling sambahan ng Cabanatuan City. Hindi po namin malilimutan. Yung araw na yun, napaka-espesyal. Mas mahalaga pa po yun kaysa aming kaarawan dahil doon po ang petsa. Natandanda po naming petsa yun doon po kami natawag sa iglesia. Dahil yung araw po na yun yung araw na nahabag ang Diyos sa amin para daling kami sa tunay na paglilingkod. Masayang-masaya po kaming lahat. Si tatay, si nanay. Kaming lahat po. Hindi po matatawaran ang kasiyahan namin ng araw na iyon. Dahil mula po sa araw na yon, na kami po nakatitiyak na hindi kami mahupunta sa kapahamakan. Pupunta po kami sa kaligtasan. Yung kaligtasang ipinangako sa atin ng Panginoong Diyos.